Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. At hello sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na natin, 31 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning kuya at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon ay araw ng Lunes, December 18, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balik mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. ASEAN at Japan nagkasundo na paigtingin ang maritime security cooperation. Russia walang planong atakihin ang NATO countries ayon kay Russian President Vladimir Putin. Biofuel industry pinag-uunahang palaguin ng developed countries. US shelter nanganganib na magsara sa gitna ng record high na homelessness. 5 probinsya sa Canada nag-imbita para sa provincial immigration programs. Shortage sa antivirus drug na Paxlovid nararanasan sa New Zealand. Una sa ating mga umaatikabong balita. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at mga nasyon na nasa South China Sea dahil sa pinag-aagawang mga lugar sa rehiyon. Bunsod nito, nagkasundo ang Japan at ASEAN leaders na palakasin ang dialogo at kooperasyon ng mga ito kaugnay ng seguridad at kaligtasan sa karagatan. Ito ang umaatikabong balita ni Axis Salem. Magkasama ipinahayag ng Japan at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong linggo, December 17 ang napagkasundo ang planong palakasin ang dialogo at kooperasyon sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan sa karagatan. Isusulong rin umano ng mga ito ang Maritime Order bati sa pangapanuntunan ng batas kabilang na ang kalayaan at kaligtasan ng nabigasyon at overflight, gayon din ang walang hadlang na komersyo. Ginawa ng Japan at ASEAN leaders ang mga pahayag pagkatapos ng idinaos na summit sa Tokyo at sa gitna ng panlalo pang tumatatag na paninindigan ng China kaugnay ng pag-angkin nito sa South China Sea na isang vital trade corridor. Nagdulot naman ng matinding tensyon sa mga bansa sa rehiyon maging sa Estados Unidos na isang malapit na kaalyado ng Japan nang tumataas na deployment ng Chinese vessels sa pinagtatalunang lugar. Sabado, nang i-anunsyo ng Japan na palalalimin nito ang ugnayan sa Malaysia at bibigay sa bansa ng halagang $2.8 million o 156.3 million pesos para sa warning at surveillance equipment ng bansa. Noong nakaraang buwan, nakapagkasundo ito sa Pilipinas na tutulungan ng bansa na bumili ng mga sasakyang pandagat ng Coast Guard, gayon din ang pagsusupply ng radar system. Nagpahayag rin ng Japan ang pagkabahala noong linggo hinggil sa umanong mapanganib ng mga aksyon kasunod ng pinakabagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China bunsod ng insidente ng banggaan at water cannon shootings sa Flashpoint Reef. Axis Salema, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ni Russian President Vladimir Putin ang sinabi ni US President Joe Biden na aatake ito sa isang NATO member country. Ayon pa kay President Putin, wala itong interes na kumalaban sa NATO Military Alliance. Ito ang umaatikabong balita ni RK Liorca. Kung manalo laban sa Ukraine, aatakihin umano ng Russia ang isa sa miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ayon kay US President Joe Biden. Subalit, binaliwala ito ni Russian President Vladimir Putin at sinabing wala itong katotohanan. Ang gyera sa Ukraine na nag-umpisa noong February 2022 ay naging simula ng malalim na krisis sa relasyon ng Moscow sa West. Noong nakaraang taon, binabala rin ni President Biden na ang anumang komprontasyon sa pagitan ng NATO at Russia ay maaaring magpasiklab ng World War III.
Ginawa naman ni President Biden ang pahayag upang ipanawagan sa Republicans sa US Congress na huwag harangan ang military aid sa Ukraine. Ayon pa kay President Putin, ang pahayag na ito ay complete nonsense. Dagdag pa niya, walang rason, interes, geopolitical interest, economic, political o military upang labanan ang NATO countries. Sa ilalim naman ng Article 5 ng NATO Treaty, kapag nagsagawa ng alinmang pag-atake sa isang miyembro ng NATO o North America, ay kinukonsiderahan ng atake sa lahat. RK Liorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mainit ang karera ng mga bansa sa pagdomina sa biofuel industry bilang alternatibo sa clean energy. Umaasa ang Canada, USA at European Union na maging mga powerhouses ng biofuel industry sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kanilang mga polisiya at panghihikayat sa pagpupondo upang suportahan ang paglago ng nasabing sektor. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Hello Jeffrey, anong mga biofuel projects ang pinagtutuunan at itatayo ng tatlong nabanggit na mga bansa para sa sustainable energy? Yes, magandang araw Noel. Ang biofuel industry ay magiging tanyag at patuloy sa paglago dahil sa paglitang at pagsuporta ng gobyerno upang maging alternatibo sa operasyon ng shipping, transportation at aviation sector. Ang gobyerno ng Canada sa Alberta ay naglaan ng $1.2 billion o halos 50 billion pesos Future Energy Park, isang biofuels facility sa Southeast Calgary. Ang biofuel facility na ito ay tinaguriang isa sa pinakamalaking carbon negative energy facility sa buong North America na mayroong carbon intensity score na -20. Gagamit ito ng non-food grade waste wheat para makagawa ng renewable natural gas, ethanol at cattle feed. Target na matapos ito sa taong 2026 at inaasahang magbibigay ng 800 trabaho at 150 million revenue sa pamahalaan ng Alberta. Samantala, ang US government ay nag-aproba ng $500 million historic investment mula sa Inflation Reduction Act upang palakasin ang domestic biofuels. Sa pamamagitan nito ay mas mapapalawak ng US ang kakayahan nito na maging energy independent, makalikha ng trabaho, oportunidad sa merkado at makalikha ng benepisyong pang-ekonomiya sa komunidad. Bukod dito, mayroon ding nasa halos 59 project na iginawad sa ilalim ng Inflation Reduction Act o IRA na bahagi ng Higher Blends Infrastructure Incentive Program o HBIIP. Samantala, Noel, ang bahagi ng Europe ay gumawa ng hakbang alinsunod sa Repower EU upang maisulong ang paggamit ng biogas at bioethane upang mabawasan ang fossil fuel reliance nito. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, saan pa ba mga maaaring magamit itong mga biofuel? Noel, malawak ang saklaw na maaaring paggamitan ng biofuels at isa na rito ay maaaring ihalo ito sa fuel ng mga minamanehong sasakyan at maging sa eroplano, bagay na makababawas sa carbon emissions ng mga ito, Noel. Bukod pa pala yan, nandun sa sinusulong din ng mga renewable energy. At Jeffrey, maiba lang ako para kasi napansin ko dyan sa lugar mo. Parang fall season lang ang suot mo eh. Ano bang weather ngayon dyan? At di ba malamig dyan sa Grand Prairie? Noel,
kakaiba nga talaga ang klima ngayong taon na ito dito sa Grand Prairie at sa ibang bahagi ng Alberta gawa nga ng talagang hindi pa rin ganun lumalamig. Nasa -1 lang o +1 hanggang +4 mamaya ang temperatura dito. Di katulad last year. Talagang kung last year mo itatanong ay nasa -20 to 25 na ang temperatura at makapal ang yelo for sure sa aking likuran, Noel. Ayun, sige. Ingat pa rin kayo dyan. Maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada, na sentro ng dalawang liquid-rich natural gas sand sa Western Canada, ang Mountie at Duvernay. Magsasara ang isang shelter sa Seattle, Washington dahil sa pagpapa-expire na permit. Ito ay sa gitna ng record high na bilang ng homeless sa Estados Unidos ayon sa datos ng gobyerno nitong nakaraang linggo. Ito ang umaatikabong balita ni Daniel Encarnacion. Isang 2019 permit grant ng King County Metro para gawing homeless shelter ang isang parking lot ay mag-e-expire na. Sinabi ni Chief Seattle Club Executive Director Derek Belgarde na hinihimok ang mga homeless sa urban settings para sa pagkakataong umunlad, ngunit ito ay isa lamang patibong. Sa datos na inilabas ng US Department of Housing and Urban Development o HUD noong Biyernes, natukoy na pinakamataas ang bilang ng homelessness sa mga taong nag-survey mula 2007. Nakitang tumaas ang bilang ng 12% sa pagitan ng 2022 at 2023. Ayon sa HUD, patuloy na overrepresented ang mga indigenous people sa datos. Sila ang may pinakamalaking bilang ng sheltered homelessness na tumaas ng 18% sa isang taon, nasa 3% ng 653,104 na tao ang naitala sa pag-aaral. Ayon kay Ann Martens, Senior Director of Communications sa King County Regional Homelessness Authority, nasa 9% hanggang 15% ang native o indigenous na homeless. Sa kabuuan, nasa 1% lang sila ng buong populasyon. Dagdag niya, 84 sa 5,369 na shelter sa bansa ang culturally specific sa natives. Ayon kay Belgarde, importante ito dahil walang tiwala ang mga indigenous people sa non-native systems. Plano din niya na humingi ng extension para maiwasan ang pagtira ng mga homeless sa daan. Umaasa siyang makakahanap ng alternatibo ang King County Metro para makapanatili ang Eagle Village sa lugar hanggang sa makahanap ng panibagong lokasyon. Daniel Encarnacion, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-issue ng invitations ngayong linggo ang 5 probinsya sa Canada para sa candidates ng Provincial Immigration Programs. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Sheila Reyes live. Hello Sheila, ano-ano itong mga probinsya sa Canada na nag-issue ng invitations at ano-ano ang mga profile ng mga naimbitahan? Hello Noel, ang probinsya ng Ontario, British Columbia, Quebec, Manitoba at Alberta ang nag-issue ngayong linggo ng mga imbitasyon para sa Provincial Nominee Program. Ang mga inimbitahan ay ang mga candidates na may mas malaking potensyal o mas stronger ang application kapag nag-apply for Permanent Residence, Immigration, Citizenship and Refugees Canada o IRCC. Sa Ontario, 2,359 candidates ang inimbitahan sa pamamagitan ng tinatawag na Express Entry Human Capital Priority Stream ng Ontario Immigrant Nominee Program. Ang mga candidates ay binunot mula sa pool ng tech occupations gaya ng business system analysts, computer systems developers and programmers, software developers and programmers at iba pa. Ang British Columbia naman ay nag-imbita ng higit sa 192 candidates. 31 dito ay mula sa construction occupations, 61 sa early childhood education and assistance, 27 sa healthcare occupations. 1,187 naman ang naimbitahan sa Quebec sa isang general draw o walang target na occupation o human capital attributes. Sa Manitoba ay ang mga nakakompleto ng kanilang post-secondary education sa probinsya at mga skilled worker overseas category. Gayon din sa pagkakaroon ng international education, habang sa Alberta naman ay ang mga candidates para sa dedicated healthcare pathway.
Balik sa iyo, Noel. Sheila, maganda yan, ano? At ano ba yung mga overall target na mga provincial nominee programs sa Canada taon-taon, Sheila? Noel, nakasaad sa Annual Immigration Levels Plan ang target for PNP, Permanent Resident Admissions. Sa planong ito, ang Canada ay mag-a-admit ng 110,000 newcomers through PNP sa 2024. Bukod pa sa 120,000 each year sa 2024 at 2025, ito ay ibe-breakdown ng IRCC sa mga probinsya based on population at economic need. Noel? Sheila, madagdag ko lang, doon pa sa mga mga invited, marami bang alam mo ba kung marami tayong mga kababayan din ang mga nasa list of invited nominees? Offhand, Noel, wala pa tayong information kung ilang percentage ang mga kababayan natin doon. Pero yun nga, patuloy pa rin ang pag-imbita ng Immigration Canada sa mga newcomers. Ayan, maganda yan. At check ko lang din sa inyo, ano bang weather dyan sa inyo, Sheila? Bakit parang hindi yata masyadong maraming yelo dyan sa Toronto ngayon? Hanggang ngayon, Noel, hindi pa rin tayo nagkakaroon ng snow, ano? At maulan dito ngayon, maulan. Nasa 6 degrees tayo at bababa ito ng 4 degrees overnight. So positive pa rin ang temperature, Noel. Alright, sige, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Sheila Reyes mula sa Canada, kung saan ang probinsya ng Quebec ang kauna-unahang nag-launch ng Dedicated Immigration Ministry noong 1968. Nararanasan ngayon sa East Coast USA ang malakas na ulan at pagbaha, flood watch at wind advisories ipinabala sa mga residente. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Nagdala ang nagdaang weekend na malakas na ulan, pagbaha, malakas sa pagbugso ng hangin at ilang buhawi sa East Coast dahil sa bagyong nabuo sa Gulf of Mexico. Nagdulot na ng moderate hanggang heavy rain sa Florida ang bagyo noong Sabado bago ito tumulak papuntang Georgia at sa Carolinas at nagdala ng banta ng pagbaha sa Mid-Atlantic. Umabot sa Northeast ang bagyo at pag-ulan noong Linggo ng gabi kung saan nag-issue na ng flood watches at wind advisories mula Linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon. Inaasahan namang iinit ng bahagya ang panahon sa Boston, Portland, Maine, Burlington, Vermont, Providence, Rhode Island at Hartford, Connecticut na may temperatures na 10 to 15 degrees Celsius. Magpapatuloy ang ulan sa Lunes sa karamihan ng Northeast bago lumipat sa New York City bandang 5 o'clock p.m. Eastern Standard Time at pagsapit ng Martes ng umaga ay kakaunting snow na lang ang inaasahan malapit sa Great Lakes at sa mga bahagi ng Appalachian. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. From US, lipat naman tayo sa New Zealand. Kasalukuyang nakararanas ang New Zealand ng shortage sa antivirus drug na Paxlovid. Ito ay matapos tumaas ang demand para sa antiviral drug na ito sa muling pagdami ng COVID-19 cases sa bansa. Mula sa New Zealand, may umatikabong balita si Raquel Evangelista live. Hello Raquel, kamusta na? Gaano karami ang nagiging kaso ng COVID-19 dyan at mukhang nagkakaubusan ng antivirus drug na Paxlovid dyan sa New Zealand? Yes, Noel. Halos nasa 8,000 kaso ng COVID-19 ang naitala sa New Zealand sa nakalipas na 7 araw. 336 sa mga ito ang kinailangang dalhin sa ospital, samantala 27 naman ang naiulat na namatay kaugnay ng COVID-19. Ayon sa Pharmac at Tefato Ora, sa pagdanas ng bansa ng 5th wave ng COVID-19, dumaranas din ng kakulangan sa antiviral drug na Paxlovid ang bansa. Bunga nito, ilang pharmacy sa bansa ang naubusan ng supply ng antiviral drugs at inatasan ang ibang pharmacies na ipadala ang kanilang Paxlovid stocks sa mga lugar na higit na kailangan ng mga ito. Ayon kay Otago University Public Health Professor Michael Baker, isa aniyang bad timing ang pagkakaroon ng shortage sa Paxlovid kung kailan dumaranas ng 5th wave ng COVID-19 ng bansa. Dagdag pa nito, mas maigi na ilaan ang natitirang supply ng COVID
ng COVID-19 antiviral drug na Paxlovid sa mga matatanda upang na mayroon ng pre-existing health conditions upang maiwasan ang matinding sintomas ng COVID-19. Samantala, ayon naman sa Pharmac, halos nasa 20,000 courses na ng Paxlovid ang dumating sa bansa noong Huwebes at pinapabilis na rin ang distribution ng mga ito. Sinusubukan din ng ahensya na makakuha pa ng sapat na supply ng Paxlovid upang para naman sa susunod na taon. Balik sa iyo, Noel. Raquel, hindi pa rin talaga tayo tapos dito sa COVID-19. Pero ano bang mga paraan naman ang ginagawa, Raquel, ng pamahalaan ng New Zealand ukol sa dumadaming kaso ng COVID-19 dyan sa New Zealand? Yes, Noel. Bukod sa pag-encourage sa mga mamamayan na magpa-booster dahil na rin sa bumababang immunity level ng against sa COVID, dahil sa lumilipas yung mga panahon, talagang bumababa yung immunity level. Magkakaroon ng dalawang bagong version ng COVID-19 na nire-review ang MedSafe ngayon. Ito naman para sa mga bagong strain ng virus na lumalabas lately. So hopefully ma-approve ito kasi gaya nga ng sabi mo hindi pa nga talaga natatapos itong COVID-19. Noel? Raquel, dagdag ko lang, wala bang binanggit din kung may plano rin ang pamahalaan na gumamit ng ibang brand ng antiviral drug na ito? Meron silang, sa ngayon merong ginagamit na isang alternative dito sa Paxlovid. Nakalimutan ko lang yung name pero effective din siya sa pag-manage ng symptoms ng COVID-19. Yes, Noel? Alright, sige, ingatan kayo dyan. Raquel, maraming salamat. Raquel Evangelista mula sa New Zealand kung saan nasa 2,427,916 ang confirmed cases ng COVID-19 mula January 2020. Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia sa December 22 to 23. Samantala, gagamitin ng Philippine Embassy sa Bahrain ang WhatsApp channel bilang isa sa mode of communication ng pasuguan. Ito ang matikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia sa December 22 at 23. Ilan sa mga serbisyong ihahandog gayang passport at consular services, gaya ng notarization at authentication. Paalala sa mga pupunta na magdala ng cash para sa payments. Maaari mag-email sa consular@philembassy-riyadh.org kung may mga katanungan. Sarado ang Philippine Embassy sa Brazil sa December 25 at 26 at muli magbubukas sa December 27. Maaaring tumawag sa Embassy Hotline 5561-99230-3936 kung may emergency. Magkakaroon ng WhatsApp channel ng Philippine Embassy sa Bahrain bilang isa pang mode of communication ng pasuguan. Dito makikita ang official announcements, advisories, alerts at iba pang mahalagang impormasyon na kailangang maiparating sa ating mga kababayan sa Bahrain. Maaaring makita ang link upang makapag-follow sa channel na ito sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHL in Bahrain. Samantala, ready na for release ang mga newly arrived passports ng Philippine Embassy sa Qatar. Makikita ang listahan ng passport sa bit.ly/DohaPPT Releasing. Maaaring maklaim ang passport mula Linggo hanggang Huwebes sa alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. At yan man ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaaabangan nating lahat dahil dito pwedeng bumati. Kaya narito ang pagbati ng ating mga kababayan. Good morning, Kuya. Binabati ko po ang aking mga kamag-anak sa Pilipinas, ang aking mga kapatid, ang aking bayaw, ang aking hipag, ang lokal po, buong division ng Cavite Central, dito po sa lokal ng Sydney, Canberra, Singleton, sa mga kapatid po dito. Happy SPBB po mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!
Yun, at ako naman gusto ko lang i-shoutout din ng hello kay Brad Burt and Sis Hilda Mendoza dyan sa Rainbow Lake. Ingatan kayo dyan palagi. Kay Madel and Abong Garcia sa Toronto. Kay Bebot and Hernan Galicia sa Niagara Falls. Ganon din kay Aileen and Jess Torres. Garazil Lumabong kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco. Kay Brad Ferdinand and Sis Evelyn Astadan dyan sa Toronto. Kay Brad Jones and Sis Jean Trampe. Kay Brad Romy Pagkalinawan. Ganon din kay Brad Fernando. Hello, at syempre sa aking mahal na asawang si Erwina at sa aking mga anak si Juan at si Joan. Ganon din sa lahat ng mga taga-subaybay natin araw-araw sa mga programa natin sa UNTV. At nandiyan na rin ang aking kasamang si Amigo sa Pilipinas. Hello, Amigo! Good morning, good morning! Kamusta ba dyan? At ano ang ating mga aabangang humahataw ng mga balita ninyo? Yes, good morning and hello, Noel. Solo flight ka ngayon, ha? Na-experience mo din na mas-solo ka ngayon, ha? Oo nga, amigo, at matagal din tayong hindi nagkita. Isang linggo din. At kamusta ba dyan? At dito sa amin, medyo malamig na. Unti-unti na rin na lumalamig, pero hindi pa naman talaga extreme. Lalo na pag ganito medyo tumagal ng konti sa labas. -11 kasi dito sa amin ngayon at medyo mahangin, amigo. Kamusta ba? Oo, kagabi nandyan tayo sa Palit, Pampanga at medyo mahangin din, ano? At kaninang madaling araw malamig-lamig na. Ayan. O kaya yung mga ano diyan, yung mga matatapang sinasabi, naalala ko yung sinasabi dati ni Boyet ni Oka, ayan. Yung mga matatapang ika. Kilala mo yun, taga Malaban dyan sa Binyan. At nakikita daw yung matatapang pagka nakakaligo sa umaga nang hindi nagpapainit ng tubig pagka maliligo. Kaya dito medyo ramdam na yung lamig ng panahon, lalo na pagka gabi at madaling araw. At siguro dahil na rin sa meron kasi tayong sama ng panahon at mamaya abangan ng ating mga kaibigan, ng ating mga kababayan, yung ating weather update tungkol dito sa sama ng panahon, ano? At kaliwat kanan na yung mga party-party rin na nasasaksihan natin dito sa ating bansa. Kaya nagpapaalala ang Department of Health patungkol sa pagkain. Ayan, para makaiwas dito sa mga sakit pagka ganitong panahon, especially yung stroke, Noel. Oo nga, at speaking of pagpapaalala ng public health, ay isa sa mga laman din kasi ng balita natin kanina, amigo, yun nga, yung sa may part ng New Zealand pala. Marami pa rin ang nagkakaroon ng mga COVID-19, at nabanggit nga kanina, nasa 8,000 yung nagiging kaso. At maging dito rin kasi sa lugar namin, yan din ang isa sa mga concern pa rin. Kasabay pa rin nung flu season nga dito. Kaya marami rin ang nauospital at marami ang nagkakasakit, amigo. At yung klase ng sakit kasi ay matagal, bago mawala. Para siyang trangkaso, pero maabot ng 2 hanggang 3 linggo. Nandoon pa rin yung ubo, ang sipon, at yung posibilidad na yan ay bumalik-balik. Kaya may mga kakilala kasi tayo na nakakaisang buwan na, nandoon pa rin yung ubo at yun nga, pabalik-balik yung nagiging mga symptoms. Kaya sana makapag-ingat din yung mga kababayan din natin, lalo na din dito sa lugar na ito, na kung maaari nga pag mga nasa closed na mga lugar, mga indoor, ay kung pwede makapagsuot pa rin ng mask, amigo. Oo, yun din ang naobserbahan natin na Noel dito sa mga kasama natin. At matagal yung kanilang ubo yung trangkaso, pero yung ubo matagal kahit nag-antibiotic na sila. Yung pinagtataka din ng mga kakilala natin dito, natapos na nila yung antibiotic pero hindi pa rin nawawala yung kanilang ubo. At ang nangyayari nga dyan, pamilya nagkakahawa-hawa na rin at matagal bago sila gumaling. Yan ang nakikita natin at naobserbahan natin. Kaya yung payo nga ng Department of Health, although wala namang ibinabalik uli na mandatory na pagsusuot nga ng face mask, sana nga raw pagka tayo merong ubo, may sipon, matik na yun, kumbaga, na talagang dapat na magsuot ng face mask. At doon sa mga, of course, nag-iingat, pagka pupunta tayo doon sa matataong mga lugar, doon nga sa mga saradong lugar din, kagaya ng mga mall, kailangan magsuot ng face mask, Noel.
Oo, tama amigo at sana nga ingatan kayo dyan ng Panginoon at syempre ang lahat ng ating mga kapwa-tao. Sige, maraming salamat amigo at mag-aabang kami ng inyo pang mga humahataw na mga balita dyan. Salamat amigo Sherwin at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panigan ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating paunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, December 18, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ang UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.